Alam niyo, nagka-fever ang aking anak na si Caitlin. And today, isi-share ko sa inyo yung mga ginawa ko na first aid sa house. And alamin din natin kung nagbigay ba ako ng antibiotics. Ako nga pala si Dr. Kat. Ako isang pediatrician and a mom. So, very important is yung pag-check ng temperature to verify fever. Nung nakapako na mainit yung noon ni Caitlin, first thing I did was to check the temperature. Kasi po minsan, parang mas mainit ang balat ng bata pero hindi naman palalagnat. So, when I learned na more than 37.8 ang temperature niya, nagbigay na ako ng paracetamol base sa timbang niya. Mga mommies, may previous video ako na may quick guide kung gaano kadami ang ibibigay na paracetamol, so please watch it for your guidance. And you have to give paracetamol every 4 hours as needed for fever. That is why I made sure na chine-check yung temperature niya every 4 to 6 hours. If walang fever, hindi ako nagbibigay ng paracetamol. Pero kung may fever pa din after 4 hours, nagbibigay ako ng gamot. Next is yung sponge bath. So, in between doses of paracetamol, pag medyo mainit pa yung katawan niya, pinupunasan namin siya gamit yung face towel or bimpo na moist. So, pwedeng basain lang yung bimpo ng tubig, pipigain nyo, tas ipupunas sa buong katawan. No need to add alcohol. Huwag din masyadong mainit or malamig yung tubig na gagamitin. And nakakatulong din po yung paglagay ng cooling gel sheet sa noo para mag-disperse ng heat sa katawan. Next is yung comfortable clothing. I made sure na komportable yung suit na damit ng aking anak. So, iniwasan ko yung masyadong makapal or manipis na damit. Huwag din kumutan ng sobrang kapal yung bata kasi ito ay lalong makakapagpataas ng temperature. Very important to monitor the hydration at yung activity ng bata. So, binigay ko pa rin yung milk, water, juice, any food she likes. So, ino-offer namin pero hindi namin pinipilit kumain kung ayaw kasi alam niyo po sadyang medyo mahina talagang kumain ang bata kapag may nararamdaman. And you have to watch out for red flags or yung mga warning signs. First, yung signs ng dehydration tulad ng lumulubog ba yung mata, kaunting ihi, tuyo yung mga labi or yung loob ng bibig. Check for lethargy, yung pagiging sobrang antukin, irritability, yung pagiging iyakin ng walang dahilan at hindi makonsol, mabilis or mabagal na paghinga, bantayan din yung changes sa balat, maputla, grayish, bluish, o kaya sobrang malamig yung kamay at paa, o kaya kung may tumubo ng mga rashes. Check din yung labis na pagkawala ng gana ng pagkain or kung nagbe-breastfeed, ayaw magsak. Yung hindi niya talaga matolerate yung feeding. Check din yung labis na pagsusuka or pagtatae and other unusual symptoms. Pero mga mommies, basta kung may duda kayo, huwag po kayong magdalawang isip na dalhin si baby sa ospital or sa pinakamalapit na clinic. So thankfully, yung fever naman ni Caitlin ay nawala din after 2 to 3 days, walang naging warning signs at mukhang virus lamang ang naging cause ng infection na kusang nawawala. At hindi rin ako agad-agad nagbigay ng antibiotics kasi nga ang mga virus hindi naman sila namamatay sa antibiotics. So hope nakatulong yung mga tips na na-share ko sa inyo. Again, always consult your pediatrician for your baby's health. Ito po ulit si Dr. Kat. Ingat po palagi.